May pag-usapan po natin itong bagong ipinasa na ordinansa na pinag-uusapan din po. Itong Ordinance number 9134 or the Anti-Balaclava and Other Face Covering Ordinance in the City of Manila. Okay. Yan, ipaliliwanag natin. Pinirmahan ko na po yan, yung batas na yan, na ipinasa ng Konseho ng Maynila through the leadership of Vice Mayor Chi Atienza, and ang author ay si dating Police Rosalino Jr. Ibay, konsyal ng District 1. Ito po ang gist and principle of the ordinance. Marami pong mga tolongges at tulisan, no, na ginagamit ng mga tunay na naghahanap buhay as covering their face while they're doing their illegal activities. Hold up, snatching, riding in tandem, and so on and so on. Ginagamit nila itong balaclava. Ngayon po, sa Maynila, bawal na po yan. Saan po bawal, Yorme? Ginagamit po namin yung mga panda, crab, mga rider, para po proteksyon namin sa usok o polusyon. Tama po yun. Hindi po siya bawal gamitin habang kayo ay nagmamaneho. Ginagamit yun sa trabaho. Ngunit, kung kayo po ay halimbawa, bababa at maghihintay sa kalsada at tinanggal nyo ang helmet nyo pero yung balaclava hindi nyo tinatanggal, yun po ang bawal. Ngayon, kung papasok ko kayo sa mga restaurant o establishment, tas nakabalaklava ko kayo, hindi po pwede yun. Bawal po yun sa Ordinance number 9134. Ngayon, ayan po. Kung kayo naman, halimbawa, ay nasa malapit sa mga bangko, ATM, beri mo, withdraw ka lang sa ATM, tinatakpan mo pa yung mukha mo. Bakit? Why? Kung wala ka naman tinatago, gwapo ka naman. Maganda ka naman. Kung talagang hindi ka tulisan at wala ka naman masamang intention, bakit kailangan nakabalaklapa ka? O naghihintay ka ng pasahero o sa labas ng commercial establishment, tapos nakabalaklava ka, bawal po yun. Yun po'y iniiwasan natin upang hindi gamitin ng mga tulisan at tolongges yung ganyang senaryo. Kasi po'y pinangangalagaan natin ang kapakanan at kaligtasan ng higit na nakararami at mapanagot natin sa lalong madaling panahon upang makilala ito mga posibleng suspect of a crime or a crime na kinumit, ay mapapanagot natin sila kaagad. Ito'y ginawa natin hindi para makapaggambala sa ating mga Grab, Panda, yung nagsasakay, and so on and so forth. Wala po, tuloy nyo po yun. Okay po yun. Pero pagka kayo bumababa na ng motor, magdi-deliver na kayo ng pagkain, magsasakay na kayo ng mga pasir, nakatambay kayo, hindi po pwedeng kuberan ng mukha. Bawal na po yun under the ordinance. Because ang Maynila po'y punong-puno ng CCTV. Yun po yung pamahalang lungsod. Pangalawa, pati yung pribado. Ang gusto po natin, magkaroon ng kapanatagan ang mga mamamayan sa lungsod ng Maynila na kung sakaling gagawin nyo rito yun as a per hour commitment, ay hahabulin namin kayo. At mas madali natin mahabol kung sila ay nakikita natin yung kanilang pagkakakilanlan. Kung wala naman kayong kinukubli, wala naman kayong gagawin masama, siguro hindi naman to harmful para sa mga nagsusuot noon. Ngayon, kung kayo po may sakit, kailangan nyo lamang po, halimbawa, meron kayong face mask. Pagpasok nyo sa establishment, bubuksan nyo muna. Tapos, pwede nyo ulit kabit. Ganun lang yun. Sa may mga may sakit yung nagpe-face mask. Pero yung balaclava na halos parang ito na lang yung nakikita, papasok kayo sa establishment. Alam mo ba, Mocha, may mga tulisan. Kumakain yung mga nanay natin, tatay natin, mga anak natin.
papasok, tapos hold upin. Hindi na yung kaha, yung mga kumakain na. O pag nakikita na sa CCTV, may mga balaklava. Ay, bawal na po yun sa Maynila. Mahigpit po yan ipatutupad. Sa mga ano kaya, di ba yung nangyari sa September 21 rally, yung mga kabataan Basta ginawa nila, may ordinansa mananagot naman sila. So, malinaw na po ang bagong ordinansa na 9134. Kaya yung mga angkas, mga rider, wala silang dapat ipangamba. Basta naghahanap buhay sila, ginagamit nila sa parang cover sa pollution. Tuloy lang yun. Pagbaba lang nila, paghinto nila, pagparada nila, pagpapasok sila sa mga establishmento. Lalo na particular yung commercial and minsan bahay. Okay. Tapanggap na delivery. Yung pala riding in tandem. May titirahin lang na bahay na may bahay. Tsaka mga shoplifter po, nakamask. Yun, pero kita mo yun. papasok ng grocery. Sa lisigang. Oo. Yun, sa lisigang. Tama ka. Kaya para Kailangan huminto yan. Hindi pwedeng gawing excuse. Ngayon, kung wala naman ako kayong gagawing masama, di ba, ikabubuti ng higit na nakararami yung ordinansa. Yan, tama po. Yorme, ito nga po, nakita namin sa Facebook ninyo na isang ginang nagbalik ng kanyang unit sa Binondominium. At dahil naibalik niya, katulad ng batas na naipasa natin, ibinalik natin yung 68,394.12 na inihulog niya 2,000 buwan-buwan. So, mga ilang taon po siya nagstay, ano po? Mataas siguro, award ito from day one. Tapos naibalik din sa kanya. Dahil para ko lang siya pinag-impok. Katulad ng ipinangako ko sa taong bayan. Na mga tagalungsod. Tinuturoan ko lang kayo mag-impok. Ayan, akuha niya ulit. So, nagamit niya na halos parang libre. Oo. So, alis na siya sa unit na yun. Tapos ngayon, pinipintuaran natin. May pamimigay naman natin sa bagong beneficiaryo. Congratulations. Congratulations po kay Miss Blessy Gonzalez. At ibig sabihin, may isang bakanting unit na naman po ng Binondominium na mapupunta po sa mga taga Maynila. 41 days before Christmas. Nako, yan na. Baka naman. Baka naman. Magpapasko na, Mocha. Oo nga po, boss. Merry Christmas. Steady ka lang dyan sa Gedli. Hindi ka mawawalan. Nako, natutuwa tayo dahil yung ating mga hotels are very active. In fact, kanina hindi ako nakapunta sa Ramada Si Vice Mayor ang pinapunta ko kasi nga I have to go to the ASEAN event. But we went to Admiral Hotel and Century Park Hotel. Nagkakasunod-sunod na. I'm happy, excited. Ang maganda ang vibes ngayon ng mga negosyo.